The teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy
His goodness and His O Heso Kristo, Panginoon, Gawa ng lahat-lahat na narito. Isama mo pa sa isipan mo ang labis na saya ng Pasko. Tayo ay magpuri, bigyan luwalhati ang tunay na hari. Pagkat sa kanyang pag-ibig na di magmamaliw ay mananatili. Magbigay maglaan, magandang magalan, Bitalang delikado, anumang bagay. Sa Pasko na ito, kay kakahintan, diwa nito ay pagmamahalan. Uulan ng biyaya sa Pasko. 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 Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Mamahalan ang pagpapatawaran, ang hatid ng tunay na Pasko. Nais ni Kristo na umulat sa mga bata na kahit hindi Pasko ay masaya. Masayang masaya. Pasko'y dumarating, ngunit karamihan di pinapansin, pagkat sa kanilang isip, ito'y sa mga bata lamang. Magagandang regalo at mga laruan lamang ang dulot sa kanila ng Pasko. Ang tunay na Pasko, ang tunay na diwa nito, ang tunay na Pasko ay si Kristo. Ligayang Pasko! Masagana ang bagong taon. Good morning, Jesus! Good morning po sa inyo lahat. Good morning po si family. Thank you, Lord. Nag-pray na tayo, mga kapatid. Thank you, Lord. Manatili tayo sa presensya ng ating Panginoon. Diyos sa may banal at makapangyarihan na maraming salamat po sa kanidaging araw at oras na pinagkaloob mo sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na iti maihayag namin na naaayon sa iyong kalooban. Buksan mo po ang puso't kaisipan ng bawat isang nakikinig sa oras na ito at naway
lahat kami maisapamuhay ito, Panginoon. Take full control of everything, Lord. Dahil kung wala po kayo, wala rin po kaming magagawa. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Oh, Lord. sa ating memory verse of the week, Sister Anna. Matthew 4:19. Then he said to them, "Follow me, and I will make you fishers of men." Sa Tagalog naman po, sa Mateo 4:19, sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao." Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bago tayo magsimula, batiin muna natin yung mga ibang nanonood sa atin ngayon. Sa Thank you. kanya-kanyang tahanan. Oo. Unang-una dito sa akin si Sister Eloy, ang butihing may bahay ng ating Minister Ernie. Good morning po. Good morning po, Sister Tess. Si Brother Boyet. Seremonya. Ng ating talim. Si Sister Vicky del Rosario. Good morning po. Ng ating Greenland Prayer Group. and Sister Rachel Elizer. Nasa Japan. Sister Step Mac Aranda. Saan siya? Sa Amerika. Yun, thank you, Sister Lord. Pe. Pingal? Worship Center BF. Alaya. Sister, ano yan? Sister Lorna Pehi. Ng ating Mendez. Sister Carmela Ng Tison. ating Mendez pa rin. Si Brother Gary Belmonte. Ng ating Coffee. Mandaluyong. Mandaluyong. Thank you, Lord. Ayan. Marami pa po. Good morning po. Good morning Salamat po, po, mga sa ating kapatid. lahat na binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na makapakinig. Yes. Makapanood, minsan nakikinig dahil nasa biyahe o naka-ano lang. Kasi ginagawa ko yun eh. Naka-Bluetooth para, o kaya pinapakinggan. Hinahayaan ko marinig din ng mga katabi ko. Thank you, Lord. Amen. Batiin ko din yung mga taga Tugigaraw Prayer Meeting. Kasama na dyan yung nasa Canada, Sister Melinda, si Sister Pepay ng US na pauwi na rin naman this week. Ayan, sa Kogyo, Bagong Nayon at St. Joseph din. Mga online prayer meeting. So, welcome sa panonood. Blessed watching po, mga kapatid. Yan. Batiin din natin mga taga San Pablo. Yes, Okay. kababayan. Yan, Magandang nandiyan ang umaga kapatid po pala, sa Wala, no? ating Pareho lahat. kayong taga San Pablo. Yeah. San Pabloy. Opo. Ayun. Ayun. Yan. See you Saturday. Yes. Thank you, Lord. Saturday, mga kapatid. Makakasama din Okay. ako. Anniversary. Hallelujah. San Pablo anniversary. Ayan, salamat sa Yan. Diyos. Sa ating mga kapatid na nasa Bulacan, see you. Ayun. Kung makakasama, God willing. Amen. Thank you, Lord Jan. Yes, doon sa kanilang Christmas party. Amen. Yan. Sa ating mga kapatid na sa ibang bansa, sa Australia, Oo. sa Canada, hello po dyan. Yung Yan. ate ko, masugid na nanonood yon kahit na magkaiba tayo ng Ate oras. Vicky. Oo, si Ate Vicky. Natutuwa siya sa mga pinag-uusapan natin. Thank you, Lord. Magandang At umaga, magandang hapon, Ano at nga ba magandang ngayon? gabi, Magandang at gabi. magandang madaling araw sa ating lahat. Yes, amen. Ayan, Thank you, binabati ko rin Tita Joy, Tita Cons, ang aming daddy, Daddy Goni na nasa Amerika, Sister Amy. At thank you Lord that continuous, sabi nga, continuous praying dahil gusto na nilang umuwi, pero by God's will and perfect timing ni Lord. Thank you, Lord, Jan. At ganun din po ang aking family sa San Pablo. San Pabloy, ayan, ang tatay ko, si Rex at si Annalyn. Ayan, magandang umaga. At lahat ng prayer meeting ko, ang Escondo Prayer Group, ang Tumana San Mateo, ang C5, Datu, Sibris, at saka Malibay, at saka ang Bares family. Good morning po, mga kapatid. Good morning. Ngayon, awit muna tayo. Ay, opo, tayo. okay. Amen. Kakantahan po muna namin kayo bago kami mag-share. I'm praising you. Napaka... Dali lang. Sing with us. Thank you, Lord. I'm praising you, I'm loving you. I'm doing your will today. I'm praising you. I'm loving you.
I'm praising you, I'm loving you, I'm doing your will today. I'm praising you, I'm loving you, I'm doing your will. All to me, my Lord, you are all to me, my Lord. You are all to me, my Lord. You are all to me, my Lord. Living in the presence of the Lord is joy. Living in the presence of the Lord is peace. Peace. Living in the presence of the Lord is love. Oh, living in the presence of the Lord is all. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Meron pa sana kaming kakantahin na isa kasi medyo may hint. Ay, may hint kasi yun sa topic namin eh. Yung ano yun? I'm alert, alive, awake. I'm alert, alive, awake. Enthusiastic. Sa Parang children pang ministry children. daw po yun. Sige. Ah, 1, 2, 3. I'm alert, alive, awake, enthusiastic. I'm alert, alive, awake, enthusiastic. I'm alert, alive, awake. I'm alert, alive, awake. I'm alert, alive, awake, enthusiastic. Thank you, Lord. Na kayo sa aming mga topic. Thank you, Lord. Pang ano lang, Hallelujah. pangtanggal ka ba? Tanggal ng ano. Thank you, Lord. Lord. Alam niyo po, sa Umagang ito. araw-araw ng buhay natin, Yes. aside from being the full-time Christian worker of COMPI, tayong lahat, at sa mga nanonood ngayon, being a member, God sends opportunity for us to make impact sa mga buhay ng mga tao. Papaano 'yon? Kasi yung service natin, 'di ba yung service natin may be halimbawa encouraging word. Service na 'yon. Kasi yun nga kagaya ng kanta natin, kapag kami nagsasabi sa'yo, kailangan din tayo talaga marunong ding makinig, a listening ear. Service din yan. Yung bang hindi puro ikaw ang salita. A listening ear o kaya isang mabuting gawa, a kind act. Yun, mga opportunity, kung titignan mo, simple opportunities. Meron ding malalaking opportunity na kung minsan, maalis ka doon sa regular mong ginagawa, yung bang you will go out of your way para gumawa na isang magandang deed to serve others o kaya ganon. O kaya yung bang magbigay generously sa mga gawain, lalo na especially sa gawain ni Lord. Kaya sa pag-serve natin in small or big ways, tandaan natin, nagagawa lang natin yon dahil God's love flows through us. Dahil yun sa pagmamahal ni Lord. At saka tandaan din natin, no matter what we do, we all do this in the name of Jesus. Kaya, to hear more from that, si Sister Ana na po ang magpapatuloy. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Good morning po ulit, mga kapatid. At ang aming pledge or commitment sa Panginoon sa taong ito na nagdaan nating anibersaryo at darating pa na mga taon ay ang service, mga kapatid. At ito po ay nabanggit ni Sister Connie sa Colosas 3:17 or Colossians 3:17. Kantahin na lang natin, Takons, Tajoy. Ayan. Yung masaya. Okay. Okay? And whatever you do, In words or in deeds, do it all in the name of the Lord, giving
through Christ our Lord, giving thanks to God through Christ our Lord. At sa Tagalog po mga kapatid, at anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa ating Diyos Ama. Sa Tagalog po yan mga kapatid. Bakit po nasulat kaya ni Paul itong Colossians 3 na to? Itong chapter 3 na to sa Colossus mga kapatid. Ang situation po kasi dito ni Paul provided the Colossian church with guidelines for proper conduct. Kasi mga kapatid, yung Colossians 3, 1-17, makikita po natin doon na wala na yung tabing, hindi na kung ikaw may Griego, kung ikaw may Hudyo, tuli o di tuli, yung mga masamang gawa, masamang asal. Ito mga kapatid, Paul provided the Colossian church with guidelines. Ano po yung guidelines ni Paul? For proper conduct. Sabi nga po, proper conduct, wastong pag-uugali. Naalala ko, Tita Cons, Tita Joy, nung ako'y elementary, nung grade 1 to grade 3, ano itinuturo? GMRC. Wala na po ngayon noon. Good moral and right good manners. Good manners and right Absent conduct. siguro ako noon. Nung sinabi yung ano na yon. Good manners and right conduct. Kasi sabi ko, naalala ko nung elementary ako, grade 3 mga kapatid, teacher ko si Miss Bakiran, sa GMRC, yung katabi ko, dahil Victoria ako, yung katabi ko, Babiano, letter B din. Yung uso pa yung buhok nung bata, yung gano'n nakapusod, ginaganon, yung hinihigit yung buhok ko. Nung tumalikod yung teacher, nagsusulat sa blackboard, ginagit ng mga gano'n. Sabi ko, aray! Sabi ko gano'n. Ang ginawa ko, ginanong ko. Sabi niya, Ma'am, si Ana, nanununtok. Lumarap yung teacher. Alam niyo yung ginawa? Pinaganong kami. Pareho naman kami. Yung stick. Ginanon. Bawal umiyak. Kaya GMRC mga kapatid, huwag mananakit, huwag manununtok, kaya wastong pag-ugali. Alam nyo, talagang patay na si Ma'am Bakiran. Kaya thank you Lord na alam ko, salamat sa Diyos, yung mga ganong good morals. Kaya sabi dito ni Paul, provided the Colossian church, mga kapatid, yung proper conduct. Kaya sabi dito, Paul needed to remind the Colossians whom they serve. Mga kapatid, kanino sila naglilingkod ang mga taga-Colosas? Kaya po ito ay nasulat ni Paul sa sitwasyon ng mga taga-Colosas. Kaya po, mga kapatid, natutuwa po ako sa natuklasan ko dito sa Colossus 3 na sabi nga lahat NIV, New King James, NASB, ang nakalagay doon puro whatever you do in words or in deed, or yung iba say or do, alam nyo yung nakita ko sa NLT, mga kapatid, and whatever you do or say, do it as a representative of Lord Jesus Christ. Mga kapatid, highest calling ang worker. Kaya yung service po na ipe-pledge, ikukomit natin, lalo na po ako, mga kapatid, representative po pala tayo ni Lord. Sabi doon sa NLT, mga kapatid, representative of Jesus Christ. Highest calling po ang pagiging worker. Tayong lahat yan, mga kapatid, naglilingkod sa Panginoon. At sabi pa po, hindi po ako doon magpo-focus, mga kapatid. Ang focus ko po sa aking service, yung whatever, mga kapatid, whatever. Sabi po dito, Bible meaning of whatever is a term indicating the totality of our commitment to God. Totality of commitment to our God. Ano po bang ibig sabihin ng, di ba, whatever, kahit ano. Sabi nga doon sa at anuman. Anuman, ibig sabihin kabuuan, totality. Sabi,
totality ng kabuuan ng commitment natin kay Lord. May nakita nga po akong word dito, Tita Joy, Tita Cons, yung encapsulated. Encapsulated. From the root capsule. Paano nyo po maano yun? Encapsulated. Di po ba yung capsule buong buo? Pag nakita nyo po yung lumpia, buong buo yun. Pag yun yun naanuhan ng, yung nabutas, hindi na maganda. May nag-leak, hindi na maganda. Kaya nga, encapsulated, buong buo, walang leak. Ganun ang gustong commitment sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Walang leak. At sabi pa po dito, encapsulated, buong buo, kabuuan, mga kapatid. Natutuwa po ako sa Panginoon. Kasi itong service na ipipledge ko po kay Lord or ikukumit ko kay Lord, ay ito pong nagdaan na anniversary natin. Kasi po, binigyan po ako ni Lord ng pagkakataon na magamit dito po sa ating anniversary sa pamamagitan po nung pag-collect ng ating bayad, nung ating gada outreach, mga kapatid, ay tayo po, naatasan po ni Tita Ria na sabi nga ay pagkatiwalaan dito sa ating anniversaryong nakaraan. Natutuwa po ako sa Panginoon, tunay po na all glory for the Lord of God. Kasi bakit kanyo, mga kapatid? Inisip ko po yun, sabi ni Tita Ria, sabi niya, na, ikaw ang mag-handle nung sa ating anniversary. Parang, opo, pero behind dun sa pagka-opo ko, may takot po ako. Bakit kanyo? Kasi po, sinong aking kakausapin? Member. Sinong aking sisingilin? Member, workers. Tayong lahat, mga kapatid. Ang total po pala natin is 973, mga kapatid, nung ating anniversary. Salamat, salamat sa Panginoon. At thank you, Lord, na yun nga po, naatasan, isang pribilehiyo po na mabigyan ng pagkakataon, isang opportunity. At yun naman po din ang pinagpe-pray ko lagi na pag binigyan ng pagkakataon ng Panginoon, i-grab. Kasi ito po yung pagkakataon ng Panginoon na gamitin para sa kanyang gawain. Kasi po, ako po ay nasa preaching department na kay Tita Ria po at talagang pinagkatiwalaan na magamit itong nakaraang anibersaryo. At hindi po biro, mga kapatid. Kung naalala ni Tita Connie, lumapit ako sa kanya, naiyak, pero thank you, Lord. Ang ginawa lang sa akin, Tita, ganun lang, haplos lang. Kasi sa totoo, hindi po madali. Pero awa at grasya, ano po sabi ng Panginoon doon sa ating word, Colossians 3, at anuman ang iyong gagawin, gawin mo. Kung anuman ang iyong sasabihin o gagawin, gawin mo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. At talaga naman po, napakabuti ng Diyos dahil paano ko po ito nagampanan? Paano ko po napagtagumpayan? Sabi ko nga, Lord, di po ako karapat-dapat. Nabanggit ko po yun sa sarili ko na, Lord, hindi po ako karapat-dapat na sa taas na ipinagkakalob. Pero dahil ito'y gagawin ko sa pangalan nyo, Panginoon, tulungan nyo po ako. Alam nyo, paano ko po napagtagumpayan? Kasi hindi po birong makipag-usap. Hindi po birong mag-account. Sa totoo lang po, yung pong 973, nung una po, hindi ko po pinasok sa computer yon, mano-mano po, per area po. Sulat po yon, sulat po. Alam nyo, napakabuti ng Diyos dahil pag ibinigay mo sa Panginoon at sinabi mong, Lord, hindi ko po kaya, kayo na po ang manguna sa... Alam nyo, paano ko po napagtagumpayan? Unang-una, prayer. Umaga pa lang, sabi ko, Lord, sa maghapon, samahan niyo ako. Sa gagawin ko, samahan niyo ko. Awa at grasya, higit karunungan, mga kapatid. Kasi sabi ko nga, Lord, kasi bakit kanyo ko nasabing hindi ako karapat-dapat? Ako po yung, nung unang panahon, na patuloy pa rin binabago ngayon ng Panginoon, proseso pa rin po, ako po yung madaling mag-freak out. Mahina ang pasensya, maiksi ang pasensya. Tapos, hindi approachable kasi masungit. Pero dahil binigyan ng pagkakataon ng Panginoon, opportunity, magamit,
magampanan. At thank you, Lord, na pagtagumpayan. Alam nyo, hindi po may aalis, sasabihin po. Meron din talaga, mga mumunti. Ang gagawin ko, sige po, ay okay po. Alam nyo kung bakit? Unang-una kong nakita ng ganyan, si Tita Ria, pag may kausap, ay sige po. Yung po, malaking bagay po yun, mga kapatid. Kasi anong sabi po, mga kapatid, yung po, talagang masasabi ko na in whatever you say, ano man ang sasabihin mo, mga kapatid, talagang napakabuti ng Diyos dahil ako mismo ang tinuturuan ng Panginoon. Umuwi nga ako sa bahay, bigla akong humagulhol kay Brother Otan. Sabi niya, ano nangyari? Sabi ko, hayaan mo lang ako. Pagkatapos nun, hinayaan niya ako. Pinag-pray niya lang ako, sabi niya, ayan yung opportunity para ikaw ay i-deal kung paano ka mag-react. Ngayon, paggamit ka sa Panginoon, makikita mo, ikaw ang pagpapalain. Alam, pagkatapos nun, okay na uli. Hindi po madali, mga kapatid, pero sa awa at grasya ng Panginoon, mapapagtagumpayan. Pangalawa, nag-focus po ako, mga kapatid. Focus. Bakit kanyo? Sabi po dito, pag ikaw ay nag-focus sa Panginoon, hindi ka titingin sa sarili mo, unang-una, hindi ka titingin sa sarili mo. Pangalawa, hindi ka titingin sa appreciation ng tao. Pangatlo, hindi ka titingin sa ganansya na makukuha mo. At higit sa lahat, hindi ka titingin sa promotion na ipinagkakalob. Ang titingnan mo sa lahat ng gagawin mo, anuman ang sasabihin mo, anuman ang gagawin mo para sa Panginoon. At alam nyo, mga kapatid, thank you Lord, all for the glory of God, na pagtagumpayan po, hindi ko po alam, wala naman po siguro nagreklamo. Wala naman po, thank you Lord. At alam nyo, ito pa nakita ko, Tita Cons, Tita Joy, kung maalala nyo, ito po yung setup namin nung kami nasa front doon sa anniversary. Kung maalala ni Tita Joy, sabi ni Tita Joy, smile lang tayo, okay lang tayo, nag-pray naman tayo, di ba? Sabi ko, Tita Joy, alam mo kung bakit kailangan lagi naka-smile. Bakit? Yung personnel head, katabi natin, di tayo ang unang mamay-mumuhan pag tayo may nagreklamo sa atin o kaya may nagsumbong, head personnel, sabi namin, kaya, naku, tingnan mo lang si Tita Connie. Yes po, okay po, pasok po. Alam niyo, nakakatuwa ang Panginoon. Ako po ang unang nag-benefit dito sa salita ng Panginoon sa Colossians 3:17. At sabi ko nga, thank you Lord. Lahat ng gagawin mo, lahat ng sasabihin mo, gawin mo ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. At tunay nga po, mga kapatid, sabi nga sa Kawikaan 15:1, mga kapatid, sabi sa Kawikaan 15:1, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot. Ngunit nakakagalit ang salitang walang taros. Imagine, ako din po ganyan. Kung bakit sasabihin ni Brother Otan, hinahinaan ng boses, hinahinaan. Kasi nakasulat sa Bible, mga kapatid, ang salitang walang taros nakakagalit. Pero ngayon po, mga kapatid, thank you Lord, awat grasya, Brother Otan, naiinis na ako. Brother Otan, unti na lang. O, di ba? Hindi ka pa nagkasala. Pero sabi nga, ikaw din ang tinuturuan mismo. At thank you Lord, sabi nga, anuman ang gagawin mo, gawin mo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, yung ugali, yung wastong ugali, talagang salamat sa Panginoon, meron tayong salita na ipinagkakaloob ng Panginoon. At kung gagawin natin itong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, magagawa natin kung kasama natin ang Panginoong Hesukristo. Kasi alam mo sa sarili mo, hindi mo ginagawa ang isang bagay, kundi hindi para sa sarili mo, hindi para sa ibang tao, o kung para kanino, kundi para sa Panginoong Hesukristo. Kaya alam ko po, sabi nga dito, hindi doon natatapos, mga kapatid, doon sa and whatever you do or say, do it all in the name. Merong sa huli, give Him thanks.
Mga kapatid, give Him thanks. Dahil sa ako po ay nag-benefit, dun sa napagtagumpayan ko, nagampanan ko, mga kapatid, ano sabi? Give Him thanks. Ikaw pa rin na magpapasalamat at magpupuri sa Panginoon. Kasi anong sabi dito? Huwag po natin kakalimutan, mga kapatid, yung gratitude. Itong nung linggo na lesson natin, yung Psalms 28, mga kapatid, answered prayer. Di po ba gratitude? Huwag kakalimutan magpasalamat kasi every aspect of your life should be an expression of gratitude to God. Dapat daw po, ang buhay natin should be expression of gratitude to our God. Laging, sabi ko nga, talagang wala, isa po ito kasi sa requirement ng Panginoon, mga kapatid, yung magbigay luwalhati. Sabi nga po niya sa Psalms 50:23, awit 50:23, ang parangal na nais ko na sa akin ay ihahain, handog ng pasasalamat, pagpupuring walang maliw, akin namang ililigtas ang lahat ng masunurin. Kaya thank you Lord po sa mga salita niya na gumagabay po sa atin sa araw-araw. At pag napagtagumpayan natin, mga kapatid, wala kang ibang gagawin. Psalms 34:1, si Yahweh ay aking pupurihin sa pasasalamat, di ako titigil. At tunay nga po, pag tayo ay may pusong laging nagpapasalamat, mga kapatid, bumaba po tayo doon sa Colossus 3:23, mga kapatid. Sabi po doon, Colossus 3:23, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso. Parang puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Kaya mga kapatid, and whatever you do, in words or in deed, do it all in the name of the Lord. Mga kapatid, isang paalala ni Paul sa mga taga-Colosas at gayon din po sa atin, Comfy Family, na gagawin natin ang lahat, sasabihin o gagawin natin para sa Panginoon. Dahil ang magbe-benefit, tayo rin. Ang reward, nasa Panginoon, hindi sa tao. Pag ikaw ay binigyan ng tao, bayad ka na. Pero pag ang Diyos ang nagbigay sa iyo, hustong takal, siksik, liglig, at apaw-apaw. Thank you, Lord. God bless us all. Salamat sa Panginoon sa napakagandang pag-aaral, Sister Ana. Glory to God. So, dako na tayo. Kung tayo maglilingkod ng buong puso, kaluluwa, sa ating Panginoon, ayan, dadako na tayo sa susunod nating pag-aaral. Dadagdagan natin yon. Yung commitment mo ay service. Okay. Ngayon, sa ating paglilingkod, dadako tayo doon naman sa aking commitment. Kasi dito ako kulang actually. Kaya ito yung ibinigay ni Lord na lesson sa akin. Makikita natin to sa 1 Peter 2:12. Sabi doon, keep your behavior excellent among the Gentiles. Bakit po? So that when they speak against you as evildoers, they may see your good deeds and glorify God in the day of visitation. Ayan. Mga kapatid, ito yung madalas nating nanineglect. Ano po yun? Excellence. Ayan. So, katulad nga nabanggit ni Sister Ana, maglingkod tayo sa ating Panginoon. Maglilingkod siya sa ating Panginoon. Yun ang commitment mo, no, Sister Ana? So, dagdagan naman natin ng with excellence dahil itong hinahanap ng ating Panginoon sa atin. Okay. Madalas ngayon, napapabayaan talaga yung excellence sa buhay. Maging sa mga employees na yung hindi nila nagagawa wholeheartedly yung kanilang mga tasks. No? Yan, mamaya ko sasabihin yung okay na yan. So, lagi kasing rush. Pag rush ang trabaho, hindi mo mabibigay ang iyong excellent na na excellent na result doon sa iyong gagawin. Tapos, kapag yung half-doing ka lang, yung parang kung half-hearted, di ba? Half-doing, ibig sabihin, hindi mo binuhos lahat.
hindi nga magiging maganda. Kaya rarely we give our whole self to anything. Bihira natin ibigay yung buong sarili natin sa ating task. No. So, glory to God, Sister Ana, na ibigay mo yung buong puso mo doon sa task na ibinigay sa iyo. Kaya, nag-glorify ang ating Panginoon. Amen. So, nandun yung tinatawag nating excellence. Okay. So, we don't give our time, energy, and gifts into the task na binibigay sa atin. Aminin man natin yon mga kapatid, o hindi. Pero makikita naman yon sa ating produce. No? Yung outcome ng ating ginagawa. So, what is the spirit of excellence? Ano ba yung spirit of excellence? Ito yung ginagawa natin, ang mga ginagawa natin ay well done. Hindi nga yung half done eh. Oo, well done, decent, and in order yung ating mga ginagawa, yung ating tinatrabaho. So, it is doing something and asking the question, natutuwa ba si Lord sa ginawa ko? Kasi nga, di ba, gagawin natin ang lahat ng bagay in the name of the Lord. Ngayon, kung gagawin mo yung bagay na yon in the name of the Lord, see to it na natutuwa ang Diyos sa ating mga ginagawa. Yung kalugod-lugod kay Lord. Yes, yung malulugod ang ating Panginoon. So, madalas nga talaga, we lose the spirit of excellence. No? Sa ating pag-awit, 'di ba? Sa ating choir. Nabanggit nga ni Sister Sally, pwede ba akong kumuha ng techniques, ganyan, pwede ba akong magtanong na gano'n? Naku, alam mo, Sister Sally, sabi kong gano'n. Yan nga ang gusto ng ating Panginoon eh. We strive for excellence. Yun yung gusto niya, yung hindi ka titigil. Kahit ako sa office bilang sa accounting department, bilang accountant, hindi rin naman ako tumitigil ng kung ano na lang yung alam ko. Nagsisearch pa rin ako. Kaibigan ko si Google para tanong. Kasi may mga obsolete ng pag-aaral before na hindi na applicable ngayon. So, what we have to do is to search, to study, ano ba ngayon ang treatment sa mga bagay na ganon, di ba? So, lahat ng task natin na pinagagawa sa atin ng Panginoon, dapat nandun yung paghusayan natin, pag-aralan natin. Enthusiastic. Yes, kaya nga alert, alive, awake. Kapag ikaw ay alert, ikaw ay alive, ikaw ay awake, at enthusiastic, talagang gagampanan mo ng maayos ang pinagagawa sa atin. Maging ikaw may nasa technical, magsa-search ka pa rin, di ba? Kung ano yung mga bagay-bagay. Ikaw, kahit ano ang posisyon na ipinagkalob sa atin ng ating Panginoon, paghuhusayan natin yon. Maging ikaw man ay tagaluto, paghuhusayan mo, hindi ka mananatili doon sa pinirito, hindi ka mananatili sa nilaga, kundi maghahanap ka ng variation. At nakakatuwa ngayon sa Google, di ba, Sister Connie? Sa Google, sa YouTube. Napakaraming pamamaraan kung paano ka magpiprepare ng pagkain. So nakakatuwa yun kasi napakaraming paraan para ma-enhance yung talent, yung gift na binibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So, tanda natin, excellence is not the same as perfectionism. Magkaiba yon mga kapatid. Kasi, yung perfectionism, ano ba yon? Nagbibinata. Ang perfectionism ay hindi makakabuti sa atin. Oo. Excellence will promote us. Ang perfectionism, hindi. Pag sinabing perfectionism is trying to please people. Kung yung perfectionist ka, kasi gusto mo i-please ang tao. Hanggang tao So, lang yan. man-pleaser. Man-pleaser ang labas mo nun. So, samantalang yung excellence, you want to please God. Ang Diyos ang gusto mong i-please. Kasi, pinag-uusayan mo eh. Gusto ng Panginoon yon. So, sabi nga dito, kailangan naglilingkod tayo with excellence. No? We are leading with excellence. Kasi lahat tayo naman naglilid ng tao eh. We lead people. Lahat tayo. So, do it with excellence. Ngayon, ano ba yung mga bagay na
na nag-hold sa atin para maibigay natin yung excellent performance natin. Unang-una, selfishness. Pag tayo makasarili. Kasi pag tayo makasarili, we only care about ourselves. Yun lang. Ay, sabi ganun. Hindi naman ako binabayaran ng tama eh. So, hindi ko gagawin ng ibang full effort, di ba? Tapos, wala naman ako mapapala dyan eh. Ganun. Ganun yung mga taong selfish. Yung sarili niya lagi ang iniintindi. So, you don't care about doing things with excellence. Pangalawa ay laziness. Bakit hindi mo ma-perform yung excellent performance or job or task? Kapag tayo ay tatamad-tamad. Ayan. Kaya dapat hindi tatamad-tamad. Ano sabi sa Bible? Ang tatamad-tamad ay wag pakainin. No, di ba? Kasi alam ng Diyos, ang kahinaan ng tao ay pagkain. Pag yan diniprive mo sa pagkain, sisipag yan. Magtatrabaho. Ayan. So, don't be slothful in the work of the Lord. Kaya nga sabi ko, aral, aral, aral. Sabi nga ni Pastor, doon niya tayo ini-encourage eh. Mag-aral, mag-aral. Kapag wala kang gagawin, wala kang duty, wala kang di harapin mo yung pag-aaral ng Magbasa. Yes, magbasa ng magbasa. Magbasa ka ng Biblia. Magbasa ka ng mga bagay na makakatulong sa iyong enhancement. Amen. Okay. Ang pangatlo ay disinterest. Kung hindi yun yung passion mo, no? Kung hindi yun yung passion mo, hindi mo rin magagawa. So, kailangan, kahit passion mo yon o hindi, kailangan ibuhos mo pa rin yung iyong gawain, yung gagawin. Okay. So, madalas nga dyan, di ba, yung sinasabi na, pwede na yan, okay na yan. Madalas nangyayari yan sa amin pagka yung decoration team. Dahil ngayon nga, sabi na, banggit ko kanina, rush. Di ba? Sasabihin, okay na yan, pwede na yan. Nakakalungkot kasi hindi mo nagawa yung best, yung excellent performance. Kaya kinaumagahan, laglag, kasi hindi mo nga nagawa ng maayos. Diba? Nakakalungkot. So, kailangan talaga do your best. Yes. Kaya mo yung ginagawa para sa ating Panginoon. Alam mo, Sister Connie, Sister Ana, si Daniel ang makikita nating isa sa halimbawa ng mayroong excellent spirit sa Bible. Kasi dito sa Daniel 6:3-4, sabi doon, Then this Daniel distinguished himself above the governors and satraps, because an excellent spirit was in him. And the king gave thought to setting him over to the whole realm. So the governors and satraps sought to find some charge against Daniel concerning the kingdom, but they could not find no charge or fault, because he was faithful. Ang sikreto, faithfulness. Kung faithful ka sa Diyos, faithful ka sa iyong ginagawa. Nor was there any error or fault found in him. So, nakakitaan si Daniel ng excellent spirit. Diba? So, napakasarap na makita sa bawat isa sa atin ang excellent spirit. Tayo man ay full-time worker, tayo man ay employees, no? Kahit tayo man ay mga merong hawak na tao, di ba? Kailangan nakikita yung excellent spirit. Ganon din si Joseph the dreamer. Ayan. He was an excellent leader. Excellent leader siya. Kasi he served all his masters faithfully and consistently. Kaya siya ay na-promote sa lahat ng kanyang jobs na ginagawa, sa lahat ng pwesto, position na ibinibigay sa kanya. He served the kings like he was a king. Diba? So tayo, kailangan, ganun din ang gagawin natin. Kung tayo ay
one time kasi, nung kaming magkapatid, si Brother Arnold, nagwawalis-walis dito. Tanda mo yan, Brother Arnold? Sabi ko, di walis-walis kami ganyan. Then, parang bahay na natin to worship center. Ganon. Parang ititreat mo as your own. Yes. Diba? Ganon din kasing ginagawa namin doon sa chapel ng Ariin lola mo namin. na parang sa'yo. Parang sa'yo. Kasi kung para sa'yo, ayusin mo yung trabaho mo. Kung sa'yo yon, gagawin mo yung Tama. tama. Diba? Yun nga, katulad nga ng yung chapel ng lola namin sa Santa Ana. San Antonio, sa Balanga. So may chapel doon yung lola namin. Kung ayusan namin, parang alam mo, bahay namin, ganyan, ayusin yung altar, ganon, wawalisin yung floor. So kahit ano yung task na binibigay sa atin ng ating Panginoon, gawin natin as if it is our own. Kung magpe-prepare ka ng food, as if it is your own food. Diba? Gagawin mo to ng malinis. Diba? Hindi yung Dudumihan mo. hindi mo naman dudumihan. Okay lang kahit anong tubig gamitin mo. Ganon. Hindi kasi alam ko pagka hindi sa'yo, parang wala kang pakialam eh. Oo. Di ba? Kung malinis Parang, kung malinis yung tubig na ginamit mo. oo, di ba? ganon. Parang Kaya nahugasan Kung ba? paano mo siya pinrepair. Oo, Walang, diba? pero kung ikaw mismo, Oo. gagawin mo ng tama, gagawin mo ng mabuti, at gagawin mo ng maayos. May pag-iingat. Okay. Praise God. Dito naman sa Mark 8, tingnan naman natin ang ginawa ng ating Panginoong Yesus dito. Di ba may blind man siya na pinagaling. So nakakita ito. Nung una niyang tanong, sabi ni Jesus Christ sa kanya, nakakakita ka na. Di ba ang ginawa niya, nag-spit siya sa putik tapos inilapat sa mata. Payag ka ng ganun. Oo, si Kung Jesus, gagaling, ano? Oo, Diba? bakit ba hindi? Okay. Di ba? Yung pagtitiwala mo. Yes. So, nilagay yun sa mata nung bulag. Tapos sabi niya, nakakita ka na. Ang unang nakita niya ay mga tao na parang puno. So, medyo blurred, in short, blurred. So, nagkaroon siya ng second touch. Hinawakan niya ng pangalawa. So, ayun. Ang makita natin doon, mga kapatid, na hindi si Lord doon sa, okay na yan. Pwede na yan, nakakakita ka na naman kahit na blurred. Ang gusto ni Lord ay perfect, kaya binigyan niya ng second touch yung bulag. At yun nga, doon siya nagsettle nung nakakakita na ng malinaw, maliwanag. So ang ating Panginoon, okay na yan, naligtas na yan, nakilala na ako, okay na yan. Hindi, gusto pa niya lumalim tayo sa ating pakikipag-isa sa Kanya. Kaya ina-encourage niya tayo, sige, aral ka pa. Diba? Kilalanin mo pa ako. Marami ka pang matututunan. Okay. Praise the Lord. So, meron tatlong bagay kung paano mag-operate sa spirit of excellence. Unang-una ay strive to give your best. Strive. Pag sumikapan, gawin natin. Maging determinado tayo na gawin yung best. No? Yung gagawin natin ang lahat ng bagay sa kanyang best. Yung Hebrew word para sa excellence ay meged. M-E-G-E-D. Ang ibig sabihin po nito literally ay choice. Choice. Ang excellence pala ay choice. You have to choose to be excellent. Pipiliin mong maging excellent, mahusay kung ano man ang iyong ginagawa. So, greatness is a decision. If you don't make the choice to operate in excellence, hindi ito mangyayari. Hindi ito magaganap. Okay. So, ngayon pa lang, pag-isipan na natin kung paano natin magagawa ang pagiging mahusay sa task na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Okay. And then, pangalawa ay detail-oriented. Dito ako madalas dami kong experience dito kasi nga, hindi nga ako yung, hindi ako detail-oriented. Ano ba yon? OC. Ano ba ibig sabihin ng OC? Over-compulsive. Hindi. Over?
Okay. Okay. Yon. Hindi ako ma-detail. Pero dito nga ako medyo tumatumbling. Kasi lately, meron kaming na-experience. Actually, September, may natanggap kaming sa family business, may natanggap kaming check. Tapos, yung check na yon, hindi ko napansin na yung spelling sa payee ay nagkadikit yung 2 letters. So, pagdating sa bangko, hindi siya tinanggap. So, yun, binalik namin. Tapos, ngayong November, pareho na naman nangyari. Ganon din, 2 letters na ulit. So, anong aking pagkukulang doon? Hindi ko na-check. Hindi ako nag-check at hindi ko na... yung details dapat kasi na-check bilang mga accountant, detalyado yan. Si Brother Larry. Di ba? Si RC Lola, detalyado yan. Kahit nga si Brother Ray no? Isang tingin lang niya, alam niya kung may diferensya. Natutuwa ako sa kanila. So, since ganun, doon ako nagkukulang. Yung detail, sabi nga ni Ate Mayet, susunod nga, check nyo yung mga tinatanggap yung check. Kasi PDC naman yun Kaya mache-check ko beforehand. Kung in-issuean ka 12, 12 pwede mo nang i-check. Doon ako nagkulang. Kaya nga sabi ko, Lord, ikinocommit ko by God's grace and mercy pa rin, ang piliin ko ay to do my task with excellence. No? Do my job with excellence. Ayan. Thank you, Lord. At alam niyo mga kapatid, yung mga great preachers, katulad ng nabasa ko dito. Yung palang mga great preachers ay ganito ang ginagawa sa kanilang pag-aaral. Detalyado din. The greatest way to study the scripture is stare at it. Di ba kapag detalyado kang tao, talagang tinitingnan mo talaga yung mga papers, di ba? Yung mga natatanggap mong papers, kung ano man yun. So, they stare at it. So, tayo din pala, sa ating pag-aaral ng Bible, stare at it. Tingnan nating maigi. Nabanggit yun one time ni Pastor Alex, na kailangan ay tingnan mong maigi yung scripture. Dili-diliin. Stare at the text and allow certain words to jump out at you. I-allow natin na may mga words na mag-pop up, ganun. So, pay attention to every single detail and you can pull some nuggets within one text. So, sa isang text pa lang, marami ka na. Although na-experience natin yan, di ba, pag tayo nag-aaral, kasi meron nga tayong morning prayer, tapos di ba, na isang word pa lang, tapos, pag talagang pinaglimi-limian, ay lumalabas naman yung gusto ng Panginoon na ibigay sa atin. Okay. So, to be a person of excellence, we must pay attention to details, mga kapatid. Kasi details will let us know what we did and what we can do. Diba? What we did and what we can do. So, katulad nga nung sa ngayon, kasi end of, yung end of the year, di ba? Oo. So, nandun kami sa pagbabank recon. Kung naging, alimbawa, nakafocus, nag-detail, kukunti lang yung magiging problema sa pagbabank recon, di ba? Sa mga trabaho. Pero kapag nawala ang focus, nawala yung detail, halimbawa, ginagawa mo pa lang, mula January, ganyan, naging detalyado ka na. So pag sinara mo na yung January, para sa mga humahawak ng libro, pag sinara mo na yon, tapos na yon, balansyado ka na doon, wala nang problema doon. Pero pag hindi ka naging detalyado, pagdating ng end of the year, kakamot ka ng ulo, magpupuyat ka, di ba? Overtime ka. Kaya, ikaw pa rin ang magsasuffer. Di ba? Di mo naman pwedeng ipasa. Iiyak si Connie pag napasahan. Ayan. Thank you, Lord. So, don't overlook a mistake. Pag may mali, wag nating i-overlook. Okay na yan, di ba? Overlook.
ikaw pa rin ang magdudusa doon pag in-overlook. Okay? If you see something that is wrong, that can be improved, fix na natin agad. Kahit naman sa bahay, nakikita ko nga pag may mga diferensya kailangan pala, kapag may isang diferensya, ayusin na agad. Kasi nakikita ko yun doon sa mga, yung pinauupahan. Kasi pag pinauupahan mo yung bahay na yon, tapos hindi nila inireport sa'yo na merong konting diferensya, magpapatong-patong ang diferensya. So lalaki yung gastos mo. Di ba? Kaya kailangan maliit pa lang, ayusin na para na-fix it. Oo. Kasi para nandun nga yung excellence Excellence in life. Okay. Kaya nga, madalas ko marinig kay Connie yan. Yung hagas na hagas siya. Sabi niya, bakit ganun? Di ganun ang pinagagawa ko. Lagi yan, Connie. Kakawot ng ulo, tapos sabi niya, hinang-hina siya. Anong nangyari? Kasi ganito dapat ganun dapat. So, di ba, mahirap talaga. Lalo na't kung hindi naman konti lang yung nagagastos para dun sa dapat ginawa. Di ba? Na hindi nagawa. Di ba, Sister Connie? Oo, doon ka lagi, no? Na pag-akyat sa office, kakamot-kamot ng ulo. Hindi nila ako sinunod. Ayan. Okay. So, tanda natin, what goes around comes back around. Para yung boomerang. Kung okay lang yung ginawa mo, babalik yun sa'yo. Di ba? Kung hindi mo pinag-inaman, babalik pa rin yan sa'yo. Kaya Tita Joy, laging resibo. Resibo. Tapos ka na sa resibo? Kung i-account sa'yo, laging habol mo, resibo. Yes, kailangan. Kailangan mag-submit ng resibo, mga kapatid. Yan. We should be working unto men as if we were working unto the Lord. Yun ang sabi ni Sister Ana. So we don't treat people like God, but we want to do work for others that God would be pleased with us. Okay, di ba, mga kapatid? So, striving to give your best, being detail-oriented, and following the golden rule. Hindi ko pala nakuha yung golden rule. Yun yung sabi kong boomerang, what you do to others, no, di ba? What you do unto others, what you want others, do unto you. Yes, that is in Matthew 7, verse 12. Yes. Yan, the golden rule. Oo, tumalon. Okay, thank you, Lord. So, yun nga. We must operate in a spirit of excellence. Okay, thank you, Lord. So, katulad na nabanggit ko rin kanina, the great leaders embody excellence and they expect excellence too. No? Tayo, no? Kailangan gawin natin, tayo maging model, tayo maging example ng excellence para yung excellence ay makikita din natin sa ating mga nasasakupan. Okay. Sabi Thank you, nga, Lord. Tita Joy, action reflects their faith in God. Yes. Kaya yun. Kaya sabi nga din dito sa 1 Corinthians 14 verse 40 for my last verse, let all things be done decently and in order. So sabi dito nga, the scripture says, let all things, hindi some, hindi few, kundi hindi couple of things, kundi all things, lahat ng gagawin natin. No? Gawin natin with excellence. Kaya, yun nga, pinagpe-pray ko, actually ako nga, kasi nga, magawa ko yung mga dapat kong gawin with excellence. Di ba? Makarating ng maaga, ganun. Kasi, matapos ang nasa oras, ayan. Kaya, thank you, Lord. So, this is a challenge for me and a challenge for all of us. Okay, magkaroon tayo ng spirit of excellence. Hindi putyo-putyo lang ang trabaho. Ayan. Amen. Tita Cons. Sa inyo palang topic, busog na Busog busog na. na. Parang gusto ko na mag-closing prayer. Tita Cons, 1 minute. Kasi,
yung pinasasabi sa atin ni Lord dito sa atin lahat, hindi lang sa workers, kundi all Comfy family, yung totality of commitment to our God, totally depend on God alone, and serve Him faithfully. Yes. Amen. Thank you, Lord. Itong topic ko parang hindi masyadong kaano sa inyo, no? Paano naman kung dumating ang panahon ng isang manggagawa o kaya karaniwang member ng isang church, biglang nawala ng gana. Para bang, ayoko na, napapagod na ako. Oo, nanlamig, parang ganon. Sir Connie, Ganon. yan yung selfishness. Nakatingin na sa sarili. Oo, yung bang, paano naman ang gagawin natin doon? Paano natin sila mamomotivate? Di memohan mo. Sa mga sa mga empleyado sa mundo. Sorry, Lord. Memo. Pwede rin dito sa atin, pero hindi tayo laging ganon. Kasi yung word, nagpe-pray ako kay Lord ko ano yung, sabi ko, Lord, ano ba yung topic na gusto mong ipashare sa akin? Ito pa ngayon. Sa Romans 12:11, kahit di ko natignan, work hard and do not be lazy. Serve the Lord with a heart full of devotion. Alam nyo, nabasa ko to, sabi ko, Lord, tamad na ba ako? Bakit? Siyempre yung word, unang-una, ikaw itetest mo yung sarili mo. Saang area ako nagkakaganon? Kailangan maging honest tayo before God. Kasi hindi tayo mag-grow kung hindi tayo magiging honest kung papaano. So yun. Ngayon, di ba natanong ko nga sa inyo, ano nga yung motivation ng kailangan ng bawat isa sa atin? Kasi itong Romans 12, di ba 12:11 to, nakalagay, work hard and do not be lazy. Serve the Lord with a heart full of devotion. Kung babalikan natin yung Romans 12:1, sabi doon, asa na nga ba yun? So then, nakalagay dito sabi ni San Pablo, so then, my friends, sabi, therefore, parang ganon, because of God's mercy to us, I appeal to you. Offer yourselves as a living sacrifice to God, dedicated to His service, and pleasing to Him. This is the true worship that you should offer. Ang dapat pala nating maging motivation na yung kahabagan ng Diyos, God's mercies. Pagka binalikan mo pa, kasi diba sa Romans 12, nakalagay doon, therefore, ano ba yung mercy ni Lord? Ano ba yung natanggap mo mga mercy ni Lord? Yun ang ating laging i-remind sa ating sarili para hindi tayo manghihina. Diba? Yung mercy ni Lord, ano ba yung mercy? Mercy is not receiving something na we deserve. Kaparusahan. Sino ba gustong maparusahan? Pero si Lord, sa pagmamahal niya sa atin, inako niya yun. Kaya doon pa lang, sa unang-unang pa lang ganun, sa pagmamahal ni Lord sa atin, siguro dapat hindi tayo manghihina. Dapat we must keep on striving. Yung nga, to work in an excellent way. Diba? Ano nga ba yung sabi nga, na-assess ko rin nga yung sarili ko. Kasi pagdating sa excellence, sa trabaho kasi natin kay Lord, pwede mo naman, alam na nila yan. Pero, ang nakalagay dito, sa ibang, tawag doon sa ganun? Sa ibang version, nakalagay doon, be diligent and fervent in serving the Lord. Ano ba yung diligent? Ang diligent kasi is, yung bang nagpapatuloy ka sa, yung constant. Constant in effort to accomplish something. Hindi yung bang, okay na yan, parang ganon. Hindi yung bang pag gumawa ka, ginagawa mo pa rin yung tama, hindi sa paraan na wag lang hindi magawa. Diba? Parang kasi sa pagluluto, dyan kasi ako masyadong attached sa mga anak ko. Kasi yung mga anak ko, kilala niyo sila. Hindi sila masyadong kumakain ng luto ng iba, laging luto ko. Siyempre, pagluto ko, pag-iigihan ko. Paggigisa pa lang, inaayos ko na yun. Kailangan maging constant ka sa gawain mo. Kasi pagka hindi mo, ba't ganito lasa? Ibig sabihin, hindi ko na ibigay yung yung nagmamadali.
dapat, yun ang gusto ni Lord, yung diligent tayo at saka yung fervency in spirit. Ano ba yung fervency in spirit? Yung bang, yung mainit na mainit ka, yung bang lagi kang excited, yung vibrant spirit nakikita sa'yo, yung bang presensya ng Espiritu Santo makikita sa'yo. Kasi meron bang Kristiyanong gloomy? Pangit yung attitude, yung bang ganong parang wala kang mahihikayat sa Panginoon pagka gloomy. Yun ang isang aalisin. Mukhang, sinisipon na manok. Ano ba yun? Oo, parang hindi mo talaga Sipunin manok. sipunin na manok. Dapat tayo, kaya yung kanta namin kanina, I'm alert, alive, awake, enthusiastic. Bilang isang manggagawa ni Lord, dapat daw ganun tayo lagi. Ang isang magandang halimbawa nga daw dyan, yung mga farmer. Yung mga farmer, hindi yan basta-basta lang nagtatanim. Pagtatanim nila, pag mabagal sila magtanim, tatamad-tamad, darating na lang ang panahon na konti lang ang tanim mo. Kung masipag ka, tapos everyday chinecheck mo. Kung meron bang insekto o may peste, lahat inaayos mo. Pagdating naman ng panahon, ikaw rin ang makikinabang. Magandang ani ang ibibigay sa ni Lord. Kasi you work at it with all your heart. Sa mga nag-e-empleyado, dyan naman ako example ko na, kasi ang mga anak ko, close kami talaga ng mga anak ko. Sa lahat nangyayari sa buhay nila, even sa office, kinukwento nila. Doon ako natutuwa sa kanila dahil passionate sila sa trabaho nila. Hindi sila nagbibigay ng basta-basta lang magawa. Kahit na kumbaga, nakikita ko sa kanila yung diligence, alam nyo, nagbubunga. Yung bang hindi naman sila si Lord ang nagpo-promote sa kanila. Dahil siya, yung bang, yung sa accountant, talagang, inaaral niya maigi, kung paano, yung detalye, talagang kung paano naging ganon, lahat yun talagang inaaral niya. Kaya pagka may nagtanong sa kanya sa taga-ibang bansa, di na ituturo niya ng maayos. Tapos, hindi lang siya humihinto sa ganon. Tayo din, hindi lang kung ano yung assign mo na trabaho, doon ka lang. Kung minsan, pag mayroong halimbawa, may ginagawa si Brother Arnold, kung interesado ka doon sa trabaho niya, manood-nood, available, parang tulungan siya. Halimbawa, hindi ako kumakanta, may nagpa-practice kumanta. Ako, tagalinis lang. Maging enthusiastic din tayo sa paglilinis. Di habang kumakanta sila, nagpa-practice, di kanta ka rin ang kinakanta nila, di ba? Ang saya. Yung bang, sa pagtatrabaho natin, malulugod si Lord. Yung bang, hindi yung parang pagod ka na pinahirapan ka ni Lord. Hindi ganun. Our God is a loving God. Hindi siya yung ganung At tandaan din natin, yung lahat ng service na natin, ibinibigay, God-given effort. Sa Kanya pa rin naman galing ang lakas ng yan. All we have to do, siya pa rin ang mag-equip. Ang kailangan din natin talaga ay, yung bang availability natin and willingness, tama, pa? yung kailangan, yung bang, yun ang tama rin. I-enjoy natin kung ano man yung mga pinagagawa sa atin ni Lord. Dito sa di ba sabi ko nga yung mercy ni Lord, ito yung nag-aano sa atin para maging, maging diligent and magkaroon tayo ng fervent spirit sa pagsiserve kay Lord. Mahirap yun, pero by God's grace, tsaka yung Holy Spirit na tinanggap na natin sa Kanya, yun naman na talaga ang mag-i-equip sa atin para makaproduce siya ng magandang trabaho. Tapos, di ba, sasabihin mo, halimbawa ako, di ako dyan. Yung lagi akong ganun hindi ako dyan sa ganyan, hindi ako marunong magsayaw, ganun. Huwag nyo na akong lagay dyan, dito lang ako, okay na ako. Hindi dapat ganun. Kaya, kinakausap din ako ni Lord dito. Hindi dapat tayo ganun, tandaan natin, si Lord pa rin ang gagalaw sa atin. Ang kailangan lang, hayaan natin tayong sumunod, mag-follow, mag-obey, at the Lord will do the rest. Amen. Ano ba yung meron sa Bible na may example ng mga taong
may fervent spirit. Nakalagay dito sa Acts 18:25. Nakalagay dito, no, si Apollos, he had been instructed in the way of the Lord, and being fervent in spirit, he spoke and taught accurately the things concerning Jesus, though he knew only the baptism of John. Kumbaga, hindi pa siya maalam. Pero, ando na yung kanyang fervency in spirit. Talagang alive na alive siya. Yung zealousness nandoon. Tapos, nakita siya ni Priscilla and Aquila. Ang ginawa nila, ginayda nila si Apollos. Si Apollos, talagang, tinatanggap niya mga bagay na alam niyang makabubuti sa kanya. And Apollos became even greater asset sa church. Tayo din, minsan wag na tayo makontento na dito lang ako. No. Pagka mayroong halimbawa mga coworker tayo na tinuturuan tayo kung paano gaganda yung service kay Lord, tanggapin natin. Ano ba ibig sabihin doon? Yung teachable. Magkaroon tayo ng teachable spirit. O para yung bang, ano man yung service na ipagawa sa atin ni Lord, yung opportunity na dumating sa atin, maibigay pa rin natin kay Lord kung ano yung pinakamaganda. Thank you, Lord. Si Titus din, sinabi nabanggit din ni Paul, sabi niya, how we thank God for making Titus as eager as we are to help you. Not only did he welcome our request, he was so eager to help that of his own free will, he decided to go with him. Ito nakikita ko to yung mga fervent spirit sa mga coordinator natin. Di ba? Pag kami outreach kung titignan mo, hindi sila full-time worker, Pero yung zealousness nila to serve God in their, kung anumang pamamaraan, go sila. Naglalabas din sila ng pera, everything. Time, treasure, talent, binibigay nila sa mga outreaches. Nakikita natin yan, yung mga member natin, mga coordinator. Hello po sa lahat ng ating mga coordinator. Kaya mga members na all out sa pagsuporta sa gawain ni Lord. Kaya pagka gano'n naman, ang nangyayari talaga, ang church mag-grow, not only in numbers, but also spiritually. Thank you, Lord. Ngayon, ang isang taong may fervent spirit, sabi ni Peter, sa 1 Peter 3:10-13, if you want to enjoy life and wish to see good times, you must keep from speaking evil and stop telling lies. You must turn away from evil and do good. You must strive for peace with all your heart. For the Lord watches over the righteous and listens to their prayers, but He opposes those who do evil. Who will harm you if you're eager to do what is good? Kaya yung zealousness natin, na hindi lang doon sa pinagagawa sa atin, kung saan man tayo nagtatrabaho, pati yung paggawa ng mabuti, maging zealous din tayo doon. Kaya nga, di ba, in everything we do, lahat ng gagawin natin, do it all for the glory of God. Talaga, for His glory. Lahat ng gagawin natin, kaya yung t-shirt namin, for His glory. Yung gagawin nating excellent way na trabaho, for His glory. Tandaan natin, nangyayari lang yan dahil sa grasya at awa ni Lord, dahil din sa wisdom na binigay niya sa atin, at willing vessel lamang tayo. Kailangan maging willing vessel para magawa kung ano may nais ipagawa ng Panginoon. Meron ding advice din si Peter dito sa 2 Peter 1:10. Kasi halimbawa, halimbawa na lang ako. Sobra akong passionate. Siyempre, yung gusto ko sa construction, ganun. Talagang hindi ako minsan makatulog pagka mayroong may pinagawang mali na hindi dapat, hanggang sa iniisip ko na, nasa bahay na ako. Pagdating dyan, talagang ang gusto ni Lord, balancing buhay. Hindi lamang sa trabaho. Sabi dito ni San Pedro, be even more diligent to make your call and election sure. For if you do these things, you will never stumble.
Again, Peter presses, be diligent to be found by Him without spot or blemish and at peace. Kasi yung diligence and fervency in spirit, kailangan din natin yan, bilang follower ni Lord, na, yung even in our prayer, wag na wag talaga tayo makakalimot sa ating prayer time with the Lord. At saka, kung meron mang mga hindi magandang nangyayari, put everything in prayer. Kaya maging alert tayo. Yung maging aware tayo lagi na we are nothing without God. Isa pa yun kaya yung bang dependency upon the Holy Spirit, yun. Kaya kung manghihina ka man, pray, Lord, yung palakasin mo uli ako kasi na-burn out ka na sa dami ng ginawa mo. Pero kapag ka ganun ang prayer mo, palalakasin ka ni Lord. Matutuwa ka na lang yung resulta. Parang nawala lahat yung sinasabi mong pagod mo. Hindi, mawawala lahat yung kasi si Lord din ang magbibigay talaga sa'yo ng buong-buong kasiyahan, hindi lang lakas. Kaya as we diligently serve God, and ambassadors of Christ yun. Kung hindi yun sa halimbawa, nag-serve ka, ng yung bang masaya-masaya ka sa service mo kay Lord. Parang, kung purihin ka ng tao, give the glory to God. Oo, wag talaga. Oo, alam ko naman, alam na nating lahat yon na kung kaya tayo nakakagawa ng maganda, it is due to the presence of the Holy Spirit working in us. Thank you, Lord. Kaya, yung sa naalala ko itong vibrant in spirit, glory to God. At saka yung diligent, be diligent sa trabaho. Nakita ko to, glory to God talaga to Una-una, kay Sister Ria. Kasi noon pa, syempre, nung una, kung napapansin nyo noon, di ba pagka si Pastor Alex tatayo, di ba siya yung nagsasalita? Minsan, tinatawag na si Sister Ria for a certain, nung sharing. Pero thank you, Lord. Natuwa ako talaga siya. Talagang, dapat talaga maging role model tayo. Dahil sa kanyang diligence sa pagsaserve niya kay Lord. Basta, makikita niyo na lang how the Lord is working through her. At saka yung vibrancy in spirit, kitang-kita natin yan kay Pastor Alex. Glory to God. Kapag siguro kung si Pastor Alex hindi siya ganun, parang hindi tayo magiging cooperative sa mga event natin, di ba? Yung bang, Si Tito Alex nakikita laging natin sa positive kanya, no? Positive. Oo, yung saya. Yung Kaya parang Enthusiasm. Oo, enthusiastic talaga siya. Oo, siguro pagka laging ganun din tayo, yung bang, inaano mo na agad, ano nga talagang parang iniisip mo na agad, ano nga talagang mangyayari doon? Siguro, ang ganda, para bang ikaw rin mismo, excited ka na, tapos magiging, ano kaya mga magandang gawin doon? Ano kaya magandang, halimbawa, mga event pa lang, parang ikaw na mag-iisip ka na, maganda bang isuot doon? Excited ka na, May sisimula damit na pa pero lang. hindi pa bayad. Yung bang, yun, kailangan talaga bilang manggagawa ni Lord, makita rin sa atin yon sa pag-share ng, lalo alam ko, kita ko na rin sa mga minister. Yung mga ating mga minister, yung bang hindi nila pinapawalang bahala yung mga plaque na entrusted sa kanila. Hindi yung sa 1 Peter 5:2 nakalagay doon, sabi nga ni Peter, Saint Peter, sabi niya, care for the plaque that God has entrusted to you. Watch over it willingly, not grudgingly, not for what they will get out of it, but because they are eager to serve God. Kita na natin yan sa mga minister natin, minister ng Compi na they go all out. Kahit na umuulan, kahit nakamotor, bumabaha, bumabagyo, tuloy ang prayer meeting. Di ba? Kahit malayo, saan man sila padala, ready. Kasi alam nila ang pinagsisilbihan Sabi nga nila. nung word, excellent leaders surround themselves with an excellent team. Amen. So, Oo. since yung leader, yung nagli-lead, ay nandun yung enthusiasm, nandun yung
Fervent. So, yung nakasurround, Diligent, ganun oo. din. Oo. Kasi role model yun eh. Oo. Tayo rin, one way or another, leader tayo. Kasi kapag sa bahay, di ba tayo ilaw ng tahanan, dapat Hindi talaga... ba speaker? Hindi speaker ng tahanan. Hindi na. Meron nga yung uso. Yung speaker may ilaw. Okay. Pwede, sige. Ayun. Yun, ibig sabihin ko, lead others na kay Lord, yung sa tamang paraan. Yung maging alert tayo sa bawat sasabihin natin, hindi makakasira sa pangalan ng ating Panginoon. Alive, awake. Awake, ibig sabihin, Aware din tayo. hindi. Aware ka sa Aware ka sa paligid mo, may kailangan gawin dito, kailangan i-move yung chair na yun. Huwag mo na intayin na yung mga sa Iutos. maintenance ang gumawa. Hindi makakababa ng dignidad yun, magdala ka ng di ba? Yun, yung mga in small way, at saka sa mga nagtatrabaho naman sa office, alam ko, lalo na sa mga kilala na si Lord, yung pagtrabaho nila as if the Lord is the one they are serving. Kaya naman, si Lord hindi nakakalimot na i-promote sila. Amen. Big promotion talaga comes from the Lord. Kasi kita niya yung puso at isipan ng mga nagtatrabaho. Kaya kung ang trabaho mo, nagsisigun lang sa sweldo mo, ay bayad ka na. Wala ka na matatanggap kay Lord. Pero kung hindi ka doon nakatingin, ang gusto mo ay mapagsilbihan ng buong puso, buong kaluluwa, ang ating Panginoon, in whatever you do, sabi nga, di ba? Work at it with all your heart. Ang susi niyan, Takon, sa Kawikaan 16:3. Itiwala mo kay Yahweh ang lahat mong gagawin at magtatagumpay ka sa lahat mong layunin. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh. Oh. Ikaw na mag-wrap up. Wait. Yun na nga. Yung service natin, Oo. yun ang i-commit natin. Ang commitment natin ay dapat maging excellent tayo sa ating ginagawa. Huwag yung menor-menor. Oo. At saka, Tapos, dapat nandun yung devotion. devotion, At saka- diligence, and Oo, fervent. maging silos tayo, enthusiastic. Yes. Tayo mismo ang nun, it's our choice. Hindi Yeah, naman tayo, totoo. kung Choice gugustuhin natin mo yon, mangyayari dahil yun ang gusto ng ating Panginoon. Amen. Di ba nga, pagka we pray according to His will, igagrant ni Lord John. Thank you, Amen. Lord. At naway mangyari lahat ang mga ito sa ating buhay, especially as na binigay ang buhay sa ating Panginoon. Thank you, Lord, sa ating closing prayer. Ay, may happy birthday! Hindi ako alive, alert! Ayan. Wait, thank you, Lord. Happy birthday muna mga kapatid. November 28, 2024. Ayan, Oh, brother. birthday! Ni Brother Enon Enon. Nokum. Nokum. Happy birthday, Brother Enol. Brother Enol. Sister Egina Albaran. Sister Sister Noemi Ancheta. Happy birthday po mga kapatid. Happy birthday! God, Enjoy your Your day. special day. At dahil 27 days na lang before Christmas, our repeat new song of the week, Ikaw ang Tunay na Pasko, composed by
Sister Mary Mary Joy Joy Cruz. Thank you, Lord. God bless us all, Have a mga blessed kapatid. day. Ano bang naaalala sa darating na Kapaskuhan? Parolang may pailaw sa bawat tahanan. Regalo't Noche Buena ang pinagkakaabalahan. Ngunit ang diwa ng Pasko wag nating kalimutan. At sa Paskong darating, ang biya'y mapapasatin. Pasko, Pasko, ang araw na sinilang si Kristo. Kristo, Kristo, liwanag pag-ibig ang taglay mo. Pasko, Pasko, ikaw ang regalo sa mundo. Pagmamahal at pagpapatawad, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Pamilya at kaibigan, halina't ipagdiwang sa Paskong darating. Diyos, pasalamatan, biyaya at kaligtasan sa bawat araw. Panginoong Diyos, ikaw pinagmulan. Pamilya at kaibigan, halina't ipagdiwang sa Paskong darating. Diyos, pasalamatan, biyaya at kaligtasan sa bawat araw. Panginoong Diyos, ikaw pinagmulan. Pasko, Pasko, ang araw na sinilang si Kristo. Kristo, Kristo, liwanag pag-ibig ang taglay mo. Pasko, Pasko, ikaw ang regalo sa mundo. Pagmamahal at pagpapatawad, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Pasko, Pasko, ang araw na sinilang si Kristo. Kristo, Kristo, liwanag pag-ibig ang taglay mo. Pasko, Pasko, ikaw ang regalo sa mundo. Pagmamahal at pagpapatawad, yan ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na. O Jesus, ikaw ang tunay na. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. O Jesus, ikaw ang tunay na diwa ng Pasko. Second Timothy 2:2